Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating panggabi na online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romeo Blasong ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa gabi nito, yung mga ilang bagay na sabi, huwag daw natin gagawin sa ating kapwa. Si Lord ang may utos nito. No? So kapag utos si Lord, talagang dapat huwag natin gawin yung sinasabi na huwag. Kaya pamagat po ng message natin sa gabi nito ay huwag. Huwag kuya? Hindi, basta huwag lang po. Wag po. Kaya samahan niyo po ako. Pero bago tayo magsimula, para hindi natin mawala sa isipan natin at huwag natin makalimutan itong mga bagay nito, lalapit muna tayo sa ating Diyos na siyang magagabay muna sa atin. Lord, sa gabing ito, umaasa po kami na ikaw magbubukas ang aming isipan, ang aming puso, para dito sa mga aral na aming pag-uusapan. Huwag po niyong hayaan na makapasok ang kalaban, guluhin kami, dahil gusto po namin maintindihan at maulawan ang gusto mong salita para huwag namin gawin itong mga bagay na sinasabi mo na huwag namin gawin. Umaasa po kami sa tulong ng Espiritu Santo na kayo mga mula magagawin po sa amin. Salamat din Panginoon sa buong araw na ito na kami sinamahan, iningatan niyo po at naririto po kami sa inyong harapan ngayon, mag-aaral, magbubulayan namin ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang dalangin. Amen. Sa gabi ito, pag-uusapan po natin yung word na huwag. Kaya wag na wag po kayong liliban, wag na wag kayo na hindi makikinig. May mga bagay ang ating Panginoon na ayaw niya o huwag daw natin gagawin sa ating kapwa. Unang-una na huwag na ayaw ng ating Panginoon, huwag maging madamot. Kawikaan 3:27-28. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikaw may kakayahan na ito'y magawa, kung mayroon ka ngayon, ang kanyang kailangan, huwag mo nang sabihin, bumalik at bukas ibibigay. Alam niyo po, very specific ang Lord. Kung kaya daw natin gawin o ipagkaloob sa ating kapwa, itong mga oras na ito, ipagkaloob na lang po natin. Bakit po? Kasi unang-una, hindi natin alam, baka mamaya ito na pala yung huling hingi niya sa'yo o huling pag-ask ng favor sa'yo. At tayo po, bilang mananampalataya, gusto ng Lord, na huwag tayong magdadalawang isip na tumulong sa ating kapwa. Kaya nga, ako palagi ko pong sinasabi ito, pinagpapala tayo palagi ng Diyos, palagi, para sa akin po palagi, para palagi tayong gamitin ng Lord na maging channel of blessing sa ibang tao. Kasi si Lord, hindi madamot, very generous siya. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon, upang magkaroon tayo ng maayos at masaganang buhay. Hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo mabuti. Pero dahil mabuti ang ating Diyos, hindi siya naging madawat na ipagkait ang kanyang kaisa-isang anak, upang tayo magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi dito sa Galatia 6:10, kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tingnan niyo po sabi dito, ng mabuti sa lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi tayo mamimili. At ito, sabi ganoon, samantalahin natin yung pagkakataon. Again, kagaya ng sinabi ko kanina, kaya pala tayo pinagpapala ng Lord. Para yung pagpapala na meron tayo, maitulong, magamit natin sa mga taong nangangailangan. Palagi kong sinasabi rin ito, mahirap sa bumutan ng kalbo. Ano ibig sabihin nun? Wala tayong maitutulong sa kapwa natin kung wala tayo. Kaya meron tayo dahil gusto ng Lord maging daluyan tayo ng pagpapala sa bawat isa. No? Gusto ng Lord makita natin, no? Para makita, ma-realize natin yung maraming bagay. Kaya sabi niya rito sa
1 John 3:17-18. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, proceeding, huwag kayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng ating gawa. Again, simple lang. Ayaw ng Lord ng madamo. Ayaw ng Lord na tayo ay hindi o ipagkait yung tulong na pwede natin itulong sa ating kapatid. Iting ulit, pinagpapala tayo ng Lord para maging channel of blessings tayo sa iba. Sabi mo nga sa katabi mo, sino katabi mo ngayon? Sabi mo, bawal ang madamo. Pangalawa, na sinasabi, bakit tayo? No? Ayaw ng Lord na wag natin gagawin itong bagay na ito. Ano yun? Sabi gano'n, huwag sirain ang tiwala. Kawikaan 3:29. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo umaasa at may tiwalang lubusan. Bilang mananampalataya, ibig ng Lord na hindi mawalan ng tiwala ang ating kapwa sa atin. Gusto ng Lord na, again, gamitin tayo para maipakita natin sa mga tao na talagang tayo ay ilaw. Pag sinabing ilaw, tinitignan nila. Di ba? Siya ka naman nakakita ng ilaw na nilagay sa ilalim ng kama. Ang ilaw, kailangan makita sa ibabaw para makita ang liwanag natin. Makikita ng mga taong liwanag sa atin kung tayo ay lubusang gumagawa ng walang pag-ibig. Kaya sabi nga huwag nating hayaan na mawala yung tiwala sa atin ng yung mga tao na umaasa, yung ating kaibigan na naniniwala sa atin. Kaya sinabi sa Zacarias 8:17, huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa at huwag magsisinungaling sapagkat nasusukulam ako sa mga ito. So sinasabi dito, lagi daw tayo maging tapat sa ating kapwa. Huwag daw tayo magsisinungaling. Sapat na yung sabihin natin, oo o hindi. May mga pagkakataon na parang, kasi may tayo kahit ako po, minsan may playing safe ako na ayaw kong sabihin doon sa isang tao yung alam ko na masasaktan siya. Pero again, ang salita ng Diyos ay kailangan palaging mangingibabaw. Kahit magalit ang sinumang tao kung kailangan sabihin natin ang isang bagay, masasaktan siya, pero at the end, makakatulong ito sa kanya. Bakit? Kasi gusto ng Lord maging tapat tayo. Huwag nating sirain yung tiwala unang-una ng Diyos sa atin na tayo ay gagamitin instrumento. At gusto rin ng mga tao na sa paligid natin, yung makita nila, ano ba, talaga bang tama yung ibibigay nating advice? Tama ba yung isasagot natin sa kanilang inquiry? Bakit? Gusto ng Lord palaging nandun tayo sa side na palaging sabihin ang totoo. Again, masakit ko minsan, pero kailangan sabihin. Kahit tayo, nasasaktan tayo pag sinabi sa atin yung katotohanan. Pero, kailangan tanggapin natin. At, hindi natin mapapansin na balang araw, itong mga taong ito na naging tapat tayo, sinabi natin sa kanila yung nararapat, dating yung panahon sasabihin sa atin ng mga taong yan, buti na lang, sinabi mo itong bagay na ito. Kaya ito, na itama ko yung mga bagay na mali sa buhay ko. At huwag nating hayaan na mawala yung tiwala sa atin ng tao dahil gusto lang natin i-please siya. Sabihin natin yung totoo. Masakit man. O tayo mismo, tanggapin natin katotohanan pag may correction na binibigay sa atin. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, huwag mawala yung tiwala ng mga tao sa atin. Yung tipo bang pag lumapit yung tao sa atin, ay, magkukonsulta ako sa aking kapatid na ito, kay pastor o kung sino man. Kasi alam ko, pag sinabi niya, yun ang tama. Yun ang totoo. Pangatlo na sinasabi na huwag daw mawala ang takot sa Diyos. Ito po ang isang masasabi ko na
pinakamagandang mangyari sa buhay po natin. Kaya sabi sa Kawikaan 3:31, huwag kang mainggit sa mga taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Sapagkat si Yahweh ay nasusukulan sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ito yung sinasabi ko kanina, magalit na ang lahat ng tao, huwag lang si Lord ang magalit sa akin. Huwag tayong basta-basta bibigay. Dahil ako, aminin ko po sa inyo, ako po yung crowd pleaser. May tendency po ako na ayoko may masasaktan. Pero again, masaktan na kung sino masaktan, hindi tayo dapat matakot. Kung meron man tayong dapat katakutan, walang iba kundi ang ating Panginoon na nagbibigay ng judgment sa mali na pwede nating gawin. At sabi rito, si Yahweh nasusukulan sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa mga taong sa kanya ay may takot. Huwag natin baluktutin para sa sarili nating kapakanan ang salita niya. Pag sinabi ng Diyos na no, no. Pag sinabi ng Lord na yes, yes, yun na yun. Kahit na anong mangyari. Pagkamat mahirap, talagang kumisan. Sa akin po, personal, mahirap. Bakit? Crowd pleaser ko eh. Hanggat maaari, ayoko na may taong nagagalit sa akin. Pero, tandaan po natin, kapag nagdesisyon tayo ng tama, pag gumawa tayo ng tama, meron at merong magagalit sa atin. Pero kung tayo na sinabi ko, magalit na ang sino man, huwag lang si Lord ang magalit at masukulam sa atin. Kaya sabi dito sa awit 37:1-4, huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Again, sinasabi rito, no, huwag daw tayong mabalisa, huwag tayong matakot. Kasi, bakit? Si Lord ang bahala sa atin. No? Si Lord ang magbibigay sa atin ng tinatawag po natin na ng kapanatagan. Huwag daw tayong maiinggit dun sa mga tao na parang umuunlad. Bakit? Katulad daw, no? Katulad sila ng mga damo na sila'y malalanta, halaman matutuyo. At ang sabi, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. If God is with us, who will be against us? Pagkasama natin si Lord, walang mananalo, walang magtatagumpay sa atin. Kaya sa paging ito, again, may mga bagay na sinasabi dito na huwag nating katakutan at huwag nating gawin. Pero salamat dahil ang ating Diyos palagi gusto niya gawin natin yung dapat. Tayo pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, sa mga oras na ito, hindi ko alam kung ano yung mga bagay na nagbibigay ng kabigatan sa atin. Kung minsan, iniisip natin, kikip ko itong bagay na ito. Kasi paano pag bigla akong nagkasakit, biglang may nangyari sa akin, paano kung wala akong makakain? Pero ang sabi ng Diyos, kung meron tayong pwedeng itulong sa ating kapwa, itulong natin. Again, hindi sinabi ng Diyos ito, ibigay mo lahat. Siyempre, bibigyan tayo ng knowledge at kaalaman ng Lord kung paano natin mabibigay yung mga bagay na makakatulong sa ating kapwa. At ito po ang isang pinakamaganda. Kapag ginawa natin itong mga bagay na ito, again, si Lord malululahati. Mabibigyan ng glory ang ating Panginoon. Sabi ng mga tao, salamat sa Diyos. Di ba masarap po itong mapakinggan? Salamat sa Diyos, ginamit po kayo na para tugunan ang aking pangangailangan. Naniniwala sila sa Diyos, naniniwala sila sa atin. Kasi tiwala sila na tayo ay may tiwala tayo sa ating Diyos. Natutulungan. Ibibigay ng Diyos yung pangangailangan at gagamitin tayo na daluyan ang pagpapala sa lahat ng mga. At higit sa lahat, sabihin gano'n, gawin
gawin natin itong bagay na ito dahil meron tayong banal na takot sa ating Panginoon. Dahil ang gusto ng ating Panginoon, gawin natin itong mga bagay. Panginoon, sa mga oras na ito, lumalapit po kami sa inyo. Nagpapakumbaba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag po kami madamot. May mga pagkakataon, iniisip namin, paano kung magkasakit kami? Ikaw naman may kontrol ng buhay po namin. Paano wala na kami nakaitin? Again, ikaw may kontrol ng buhay po namin. Kung kinakailangan, on the spot, tulungan namin sa tao, bigyan po kami, Panginoon, ng conviction sa mga bagay na ito. Dahil ikaw mismo, Panginoon, hindi ka naging madamot. Even ang iyong sariling buhay, pinagkaloob mo po sa amin. Para kami ay magkaroon ng maganda at maayos sa pamumuhay. At in the near future, meron kami katiyakan ng buhay. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami maging part ng hindi pagkakaroon ng tiwala sa iyo ng mga tao. Dahil kiniklaim namin na kami mananampalataya, kiniklaim namin na kami ay daluyan ng iyong pagpapala. Huwag namin sirain itong tiwala ng tao sa inyo dahil sa hindi namin pagtulong o pagiging madamot po namin. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na huwag mawala sa amin palagi na ginagawa namin ang lahat ng bagay dahil meron kaming banal na takot sa iyo. Takot na hindi namin masunod ang inyong mga gawain. Takot na hindi namin magawa yung mga bagay namin dapat gawin para sa iyong dakilang pangalan. Sa mga oras na, Panginoon, na malapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba po kami. Nilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatid na nangangailangan mo ng kagalingan. Lord, kami mismo, pagalingin mo po mismo sa aming kalalagayang pisikal. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magampanan po namin itong aming tungkulin. At kami, Panginoon, ay gamitin mo na magandang halimbawa para sa kagalingan. Ibig sabihin, kami, Panginoon, ibigyan niyo po ng kagalingan para maipagmamalaki namin, sasabihin namin, na ang aming Diyos sa pinaglilingkuran ang siyang nagpagaling at nagpalakas sa amin. Kaya kapatid, sa oras ito, mayroon kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Lumapit tayo sa Diyos natin na laging bukas palad, hindi madamot para ibigay yung paghalingan. In Jesus' name, ang kinin po natin. Kaya na rin, may mga kapatid tayo na may mga karamdaman, hilingin natin. Yung maalala po natin. Ako sa mga oras ito, naalala ko po ang aming kapatid na si Ben, si Ber, si Ray, si Bong Sanchez, even ang Ma Silver, ang aming kapatid na si Chris, sa puso, ang pamangkin po ni Ivy na meron din sakit sa puso, ang aming kapatid na si Katoni, Edgar. Alam po namin, Panginoon, kayong pwedeng umabot sa kanila. Kayong aming dakilang manggagamot. Hindi ka madamot, Lord. Kaya lumalapit kami sa iyo. Humihiling po kami sa iyo ng kagalingan. Yes, Lord. Yes. Sabihin natin, kapatid, baka may maalala po kayo. Sabihin natin. Dulog natin sa ating Diyos. Yes. Hallelujah. Even si John, may karamdaman. Si Roy, may karamdaman din. Kapatid na Lito, Kitikip. Ikaw po, Panginoon, nakakilala sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Gayun na rin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto kaming magpatawad at matuto rin kami humingi ng tawad kung kinakailangan. Dahil ikaw ay hindi madamot magpatawad sa amin. Dapat hindi kami madamot na magpatawad sa kapwa na nagkasala sa amin. O kung kinakailangan na kami mismo, meron kaming mga bagay na nagawa na hindi namin napansin, nakasakit po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami, Panginoon, ng guts sabihin ito. Kung kailangan humingi po kami ng tawad, gawin niyo po, Panginoon. In Jesus' name. Kaya na rin, Panginoon, ikaw ang aming great provider. Again, hindi ka madamot, Lord. Ibibigay mo lahat ng aming pangangailangan. Kaya maraming salamat. Kaya hayaan niyo po, Panginoon,
Panginoon ang bawat isa. Walang trabaho, bigyan ka ng Lord. Bigyan ka ng kasipagan, bigyan ng karunungan. Ang bawat isa. Sige kapatid, sabi mo sa ating Panginoon, wala kang trabaho, it's about time, gusto ng Lord, tulungan ka. Hilingin natin yung trabaho na hindi magiging hantang na patuloy makakapag-serve. Magiging halimbawa tayo sa lahat ng mga tao natin nakakasalubong. Yes, Lord. Lord, salamat din. Dinugtungan mo ang may mga kaarawan, may mga anniversary. Kasi Lord, hindi ka madamot. Pinagkakalo mo yung kagalakan, kasiyahan sa amin. Even yung extension ng buhay. Extension na magawa pa namin yung mga bagay na dapat namin magawa. Kaya in-extend po. Even ang pagsasama ng mag-asawa. Salamat, Panginoon. Dahil ko nagbibigay ng extension para maging isang halimbawa kami sa mga mag-asawa kung paano namin ititreat ang bawat isa. Lord, salamat. Even sa karunungan at kaalaman, pagkakaloob sa lahat ng mga nanunungkulan sa aming gobyerno. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa national man o sa LGU man, alam po namin, Panginoon, bibigyan mo ng karunungan at kaalaman. Hinihiling po namin sa iyo. Kasi palagi ikaw ang naglalagay, nagtatalaga ng mga tao. Ginagamit mo para sa aming bansa, para sa aming bayan. Patuloy, Panginoon, ang aming mga sundalo, mga kapulisan, gampanan po rin ang kanilang tungkulin na may kabanalan sa iyong harapan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, patuloy. Magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo para magampanan po nila yung mga bagay na dapat po nilang gampanan. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Kaya niyo po, Panginoon, na sa gabing ito, tunay maranasan namin ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat. Kaya na rin, pagpalain po ang sa Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa bayang Israel ay iyong pagpapalain. Lord, nature mo talaga ang magpala. Kasi hindi ka magdamot na Diyos. Kaya ang papuri, pasasalamat, at alam po namin, Panginoon, ang lahat ng aming kahilingan, ngayon pa lang dininig mo na at sinagot mo na at alam po namin mangyayari. Ang lahat ng bagay na ito, dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Kung kayo po ay may mga katanungan, may inquiry, patungkol dito sa ating pinag-aralan, ayan lalabas po sa inyong screen saan po kayo pwede. Mag-PM po kayo dahil gusto po namin i-cater lahat ng inyong katanungan o inyong inquiry. Muli, ito po yung Nicole Pastor Roque Lazo ng Patero si Evangelical nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus. Kasama daw na sa linggo. O, isama ka na.